Praise the Lord. Good morning, everyone. Good morning po. Isa pong napakalaking kagalakan na makita ko kayong lahat at kayo ay nagpupuri sa Panginoon. I'm so blessed, especially our song leader. I'm so blessed na Tagalog na Tagalog, pero gusto ng Holy Spirit. Amen. Praise God. Salamat, Pastor Tess at Pastor Emang sa inyong open heart, pagbibigay sa akin ng opportunity na ako po ay magpagsalita at pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Amen? Tayo po lahat ay pumikit at manalangin. Father, in the name of Jesus, we worship you. We magnify your name sa umagang ito. We pray for the wisdom and revelation of the Holy Spirit. We pray that you anoint me, your servant, with the revelation of the Word. I pray that you bless each and every one. Open the hearts of everyone to receive the revelation of the Holy Spirit. I cover this place with the blood of Jesus. And I release the anointing. I release the presence of God over this place. I pray that you meet every needs. I pray that everyone will experience the touch of the Holy Spirit today. I give you all the glory in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Ang aking pong topic sa umagang ito ay tungkol sa how to prepare for Jesus' second coming. Amen. Paano po ba tayo maghanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus? Amen. Dito po sa Jesus Reigns, ang alam ko po, tayo ay mga pre-tribulation. Kaya pastoral, naniniwala po tayo na pagkatapos ng rapture, ay doon walang mag-uumpisa ang tinatawag na 7 years tribulation. Amen. Ang iba naman po ay naniniwala mid-trib. Pagkatapos daw ng 3.5 years, doon pa lang mag-uumpisa ang kapighatian. Ang iba naman ay naniniwala na ang pagbabalik o rapture ay mangyayari sa post-trib. Ang ating puso ay malapit po sa pre-tribulation. Amen? Kaya, how to prepare for the second coming of the Lord Jesus Christ? Paano po tayo maghanda sa pagbabalik ng Panginoon Jesus? O tinatawag na first phase, yung rapture. Unang-una po, develop an intimate relationship with God. Amen? Ating pong pagyamanin ang ating malalim na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Amen? Huwag po tayong bibitaw. Magbibigay po tayo ng panahon sa ating Panginoon. Amen? Magpaplano po tayo na tuwing umaga, you have quiet time. Magpaplano po tayo sa tuwing umaga, meron po tayong reading time ng Biblia. Amen? At once a week po, magpapasting po tayo, mga kapatid. Amen? Seryoso na po ang labanan. We are in the last days. Hindi na po basta-basta ang nangyayari sa ating paligid. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, fight the good fight of faith. Amen? Makipaglaban tayo patindi hanggang sa wakas. Amen? Habang piniprepare ko po ang topic na ito, ay naalala ko po ang tumatakbo. Yung pong sumasali sa track and field. Siya ay tumatakbong mabilis na mabilis upang siya po ay magkamit ng tinatawag na
laps. Amen? Ibigay mo na ang pwesto kay Lord sapagkat huling takbuhan na. Nais mong magwagi at tanggapin ang medalya na nakalaan sa iyo galing sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus! Praise God! I-develop mo ang intimate relationship with the Lord. Buksan po natin ang Psalm 73, 25 and 26. Thank you, God. Hallelujah. Kayo po ay nararamdaman niyo po ang nararamdaman ko. Nasa ating puso ay maging malinas ka sapagkat nasa last laps ka na. Ibibigay mo ang the best to win the victory. Amen? Kaya pagka dinidevelop mo ang personal relationship, ito ang sinasabi mo kay Lord. Whom have I in heaven but you? And there is none upon earth that I desire beside you. Ako po ay nagbabasa yung King James Version. Whom have I in heaven but you? And there is none upon earth that I desire beside you. My flesh and my heart fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Amen? Sino ang meron ako kundi ikaw lang, O Diyos? At wala akong ibang hinahangat-hangat dito sa lupa kundi ikaw lamang, Panginoon. Amen? That is how you develop personal relationship with the Lord. Speak to God all the time. Pray to God all the time. Amen? Pag tayo po ay may karelasyong tao, paano po natin madidevelop na makilala natin ang tao yun? Lagi natin kinakausap. Amen? Lagi natin tinatanong, ano bang hilig mo? Ano bang kinakain mo? Pinakit ba? O gabing gata? Amen? Tinatanong mo, saan mo, ano ang hilig mo? Mahilig ka bang kumanta? Mahilig ka bang mag-swimming? You talk to the person that you love. When you want to develop intimate relationship with God, you talk to God all the time. Amen? Lagi kang manalangin. Yan ang dahilan kung kaya ikaw ay mapapalapit sa Diyos. Amen? Pagpasting ka every week dahil ang pagpapasting, lumalakas ang espiritu mo. At kung ikaw ay meron ng prayer language, lumalakas din ang iyong prayer language at ang espiritu mo ay laging nauuhod sa Diyos. Parang sinasabi mo, ayoko kong kumain. Mas mahalaga ang Diyos. Mas mahalaga ang pagkain na nagaling sa salita ng Diyos kaysa sa pagkain physical. Amen? Kaya nga sabi ni Job, I esteem the word of God more than my necessary food. Hinahangat ko ang pagkain ng salita ng Diyos kaysa sa pagkain na physical. Kaya hangarin po natin ang spiritual food. Mag-spend tayo ng fasting. Mag-grow tayo sa salita. Manalangin, mag-fasting, at magpuri. Amen? The more we worship the Lord, the more the presence of God fall down. Amen? Yan po ang i-practice natin every day. Huwag kang mabuhay ng isang araw na walang panalangin. Huwag kang mabuhay ng isang araw na walang salita ng Diyos. Huwag kang mabuhay ng isang araw na walang pagpupuri. Sapagkat dito ka po humuhugot ng lakas. Amen? Palakpakan natin si Lord. Amen! Hallelujah! Sino ang hinahangat ko dito sa lupa, kundi ikaw lamang, Panginoon. At sabi ba nga, I desire my flesh and my heart fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Biruin mo dyan? Si David sinabi niya, ang aking puso, ikaw ang aking lakas ng aking puso, at ang bahagi ng aking buhay magpakailanman. Amen? God
Kaya i-develop mo ang intimate relationship with God. At ito po ay preparation ng pagbabalik ng Panginoon para sa iyo. Amen? Thank you, Jesus. Hallelujah! 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 According to Matthew 22, verse 37, love the Lord your God with all your heart. Amen? Nasa po yung verse na yun? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ibigay mo ang iyong lakas at sinasabi mo, Lord, ikaw ang number one. Give your strength, give your heart, give your mind, and give your soul to God. Amen. Ibigay mo lahat ng the best. Dahil binigay ni Jesus ang the best sa iyo. Namatay siya para sa iyo. Hindi mo his best. Kaya ano po ba yung gumising ka ng maaga? Gumising ka ng maaga-aga bago ka magtrabaho. Kung ibinigay ni Jesus ang kanyang buong buhay para sa iyo, may ibibigay mo rin ang buong buhay mo para sa kanya. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Minsan po sa ating paglalakbay bilang Kristiyano, naagaw tayo ng mundo. Nasusobrahan tayo sa Facebook. Amen? Nagsusobrahan po tayo sa social media. Ay, prayer time mo pala. Napahaba ang aking Facebook. Tapos napakatulog ka na, Lord, bukas na lang ulit. Tapos gabi na naman, maga na naman, nauna pa yung Facebook. Nawala na yung first love na agaw ng mundo. Hindi po ba, nung tayo po yung unang na-first love, talagang mainit na magdama mo ang pag-ibig mo sa iyong sweetheart. Tapos dumaan na ang maraming panahon, kinasal na kayo at everything seems natural, everything seems ordinary. Nakalimutan mo na magbigay ng bulaklak sa iyong sweetheart na asawa mo na kasi ngayon. Nakalimutan mo ng batiin sa birthday o anniversary kasi ordinary na lang siya sa'yo. Kaya sabi ng salita ng Diyos, repent! Repent! And do the first works. Bumalik ka sa iyong unang pag-ibig. Amen? Sino po ang nagmamahal sa Panginoon? Amen. Na nais mag-umalang sa pagmamahal sa Diyos. Paano ka mag-aanda sa pagbabalik ni Jesus? Pagbabalik o ang rapture? Grow in the knowledge of the Word of God. Amen? And apply it in your daily life. Lumago ka sa kaalaman ng Diyos, sa salita ng Diyos, at ipamuhay mo ang salita ng Diyos sa iyo sa araw-araw. Amen? Minsan yung iba nakikinig lang, pagdating lang papasok dito sa tenga, lalabas dito. Hindi dumadating dito. Kaya sa pamumuhay, hindi nababago. Ang salita po ng Diyos ang nagbabago sa atin. Amen? Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, Thy word, that I have hidden your word, I have hidden in my heart. Psalms 119 verse 11. Your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. Amen? Itinago ko ang salita ng Diyos sa aking puso upang ako'y huwag magkasala laban sa iyo. Your word is a lamp to my feet and a light to my path, according to Psalms 119 verse 105. Ang iyong salita ay lampara sa aking mga paa at liwanag sa aking daraanan. Amen? Psalms 119 verse 13. Who
verse 7. Amen? Psalms 119, verse 7. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng katalinuhan. Lumiliwanag ang iyong isip. Nagkakaroon ka ng katalinuhan na nanggagaling sa Diyos. Amen? Kaya kailangan mo mapaghahandaan mo ang pagbabalik ni Jesus kung ikaw ay lumalago sa salita ng Diyos. Amen? Grow in the knowledge of the Word of God and apply it in your daily lives. According to 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 7. 2 Timothy chapter 3, 16 and 7. 2 Timothy chapter 3, 16 and 17. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ang Tagalog po sinabi dito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa litong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Amen po ba? Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawain mabuti. Amen? Nais po ng Panginoon na tayo ay mabago. Nais po ng Panginoon na tayo ay mag-transform. Nais po ng Panginoon na tayo ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawa o gawain. Amen? Nais po niya tayong kumpletuhin. Amen? Kasi hindi po tayo kompleto. Nais niyang makomplete ang transformation ng ating isip at magbabago ng ating puso. Amen? Upang tayo ay maging handa sa paggawa ng lahat ng mabubuting gawain. Especially po kung ikaw po ay nagpapasto. You are ready to do all the good works because you are ready to be equipped with the Word of God. You want to be changed. You want to be transformed. You want to be an example for the back. Amen? Hindi mo pwedeng nagpapasto ka, wala kang salita ng Diyos. Dahil ikaw po ang titingnan ng mga member. Amen? Ikaw ang leaders of the flock. So you have to be equipped with the Word. You have to be transformed, ready to do all good works for the glory of God. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! 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 Okay, develop an intimate relationship with God. Grow in the knowledge of the Word of God. Amen? Ano pa po? Live a holy life. Mabuhay po tayo na may kabanalan. Ang sabi po sa Ephesians, naalala ko po Ephesians chapter 5, na ang Panginoon ay babalik sa kanyang iglesia. Isang iglesia walang dungis, walang kapintasan. Amen? Pakibuksan nyo nga po mga kapatid. Who can open that verse? Ephesians chapter 5, about the church. I think Ephesians chapter 5:25. Babalik ang Panginoon Jesus sa isang iglesia walang dungis, walang kapintasan. Amen? Kaya nais kanya na mabuhay na may kabanalan. Thank you, Jesus. Ephesians chapter. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na malwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Amen?
iglesia. Kayo po at ako ay part of the church. Amen? Ang bawat isa po sa inyo, ako at ikaw, ay bahagi ng iglesia ni Hesus Kristo. Amen? Naghahanda po ba kayo madarit sa rapture? Kailangan po masumpungan ka po walang dulis, walang pakintasan, ready to do good works for the glory of God. Amen. Nakukuha po ba kayo sa salita ng Diyos? Nakukuha po ba kayo sa kanyang mga revelation? Ako pala yung importante! Importante pala ako kay Jesus! Kaya ako'y papaguhin niya! Kailangan po mag-cooperate po kayo kay Jesus. Kasi hindi po siya mamimilit kung ayaw niyong magpabago. Napaka-importante mo, babalikan ka ni Kristo. Kailangan bigyan mo rin siya ng panahon. Kung paano ikaw ay importante kay Jesus, gawin mo rin importante si Jesus sa'yo. Amen? Palakpakan natin si Jesus. Glory to God! Hindi ko papabayaan mabuhay sa kasalanan. Pag ako'y bumagsak, ako'y tatayong muli. Don't let me be my enemy. Because when I fall, I will rise again. For the glory of God. Amen. Hallelujah. The blood of Jesus washes all our sins away. Tutulungan akong tumayo ni Jesus. At pag ako'y nakatayo na, tatakbo akong muli! Sapagkat is last life, last laps. Katulad ng mga anak mo, ibibigay mo ang best kay Jesus dahil siya ay nasa pintuan na. We are in the last days. You have to wake up! Wake up because Jesus is coming soon. Amen! Revelation Romans 13. Buksan po natin ang Romans 13. Halalakashira, rararakashia. Glory to God. Hallelujah. Yung pong Romans 13, binuksan ko po kanina. Bumangon po ako ng maaga at naligo. Sabi ko, pagkahandaan ko ang salita ng Diyos. At kahit na po ako ay meron pa po jet lag. At ako ay inaantok pa. Kagabi po ay pangalawang tulog ko pa lang dito sa Pilipinas. Mamayang gabi po ay pangatlong tulog na. Kaya masarap-sarap ang tulog ko pa. At ako po ay nagpapasalamat kay Pastor Ades, Pastor Art, and Pastor Emma. Thank you for this opportunity that I am able to speak and preach the Word of God in the midst of God's people. Amen? I'm so blessed when everybody were listening here. You were worshiping the Lord. You were lifting your name, Lord Jesus. You're giving your best to worship the Lord. At ako po ay nasa Amerika, 26 years na po kami doon, mahigit na 26 years. At bihira pa akong makauwi ng Pilipinas. Ito po ang maaaring 4 na beses. Magmula nang dumating kami doon, 1998, naka-4 na beses lang po akong bumalik dito. At pag ako pinag-i-stay dito, 1 buwan lang, wala pang 1 buwan. Kaya ang bawat araw ay mahalaga. Lord, gawin mo po mahalaga ang pag-i-stay ko sa Pilipinas. Sapagkat dito ko po nakilala si Jesus. When I was 18 years old, ako po ay malungkot. Kami po ay broken family. I always cried because my father was very irresponsible. Father, niliwan niya kami palagi. Nanay ko, nag-teacher, gigising ng maaga. Pupunta doon sa Pasay Market, magbabalat ng mga prutas. I-chap-chap yun at ititinda rin niya habang nagtuturo siya bilang teacher. Pag na-chap na yung mga gulay na yun, mga fruits, pagpasok niya sa elementary, teacher po siya ng grade 1, ibabagsak niya sa kantin. O ayan, idagdag mo para kumita ng anak ko.
nanay ko laging wala. Punong-puno ng kalungkutan ang aking puso. Nagsikap ako mag-aral. Siguro, pag ako'y nakakuha ng matataas na grade, sasaya ako. Ngayon, sa junior college, matatapos na yung magbibigayan ng mga card. A! 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 Puro A po. Kasi nag-aaral ako. B! 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 Ang tataas ng aking grades. Yung kaklase ko, ingit eh. Buti ka pa, naka-125 ko sa psychology. Akala ko yun ang magpapasaya sa akin pag nakuha ko yung card ko. Akala ko yun ang magpapasaya pagka naging successful sa pag-aaral. Pag nakuha ko 125 psychology. Lord, bakit hindi ako masaya? Something is missing my heart. May tulang. Hindi ko pa pala tinanggap si Jesus. Akala ko kilala ko na siya. Dahil growing up in Bicol, we were Catholic and we became Methodist. We were attending Methodist church. And then I learned about Jesus. I heard a story about Jesus when I was growing up, when I was fifth graders. Pero hindi ko pa pala siya tinatanggap. Marami kong alam sa isip. I had a lot of knowledge about Jesus. But nung college ako, 18 years old, doon ko palang pinapasok sa puso ko si Jesus. At pagkatapos ko, sumaya na po ang puso ko. Amen! Hindi pala ang grades o mataas na pangarap ang magbibigay ng saya sa iyong puso. Ang magpapasaya pala si Jesus. Amen? Palakpakan mo si Panginoon. Ang magbibigay ng joy, tagumpay, kaligtasan ng Panginoong Jesus lang. Kaya kung ako'y tumanggap sa Panginoon, ako'y sumaya. At ako'y nasama ko sa campus ng St. Christ. Pumunta kami doon sa UP Diliman, nag-training kami 1 week. Pagkatapos na bago ako bigla. Pag-uwi ko sa bahay, sabi ng nanay ko, Glenda, bait-bait mo na. Ano nangyari sa'yo? Kinahawak-hawakan yung kamay ko, yung mga... Sabi ng nanay ko, isang linggo ka lang nawala. Bakit ka nagbago? Si Jesus naman, ginagawa ko ni Lord. Amen. I felt the presence of God. I felt the acceptance of God. I felt the joy, the fulfillment that I was longing for. It's only Jesus. Ako binago ng Panginoon. At sa campus ko siya, tinitrain kami na mag-share of Espiritualos, Mihaylo, or Espiritualos. Pagkatapos, instant evangelist. Mag-isa lang po ako, kumuha ako ng bag, nagyan ko ng mga trucks. Naglakad ako sa kalsada ng Pasay City. Libertad, inisa-isa ko ang mga bahay. Mag-isa lang po ako. Si Jesus ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Magbibigay ko ng mga trucks, bahay-bahay. Mag-isa lang po ako. Si Jesus, bumibigyan ako ng lakas. Pinaglaban ko si Jesus. Kahit ako pagtawanan, mag-isa lang ako. Amen? Di ba si Jesus lang makakagawa nun? Maglalakad ka, pamimigay ka ng tax. Bahay-bahay! Praise God! Only Jesus can do it. Palakpakan natin. Hallelujah! Binago ng Diyos ang aking buhay. Maraming pagsubok, pero ako po ay hanggang ngayon, kahit nasa Amerika, matatag pa rin naglilingkod. Amen! Hindi tayo mawawala kay Lord kahit pag-Amerika ka pa. Amen? Itong pamangkin ng asawa ko, nasa Pasay kami. Hindi, nasa Muntinlupa kami. Pinalala ko yung mga anak ko. Alam niyo ako, Christian. At ako'y patuloy na naglilingkod at Bible study. Nung nandun na kami sa Pilipinas, sa Amerika, sabi ng pamangkin ng Christian ko, Ate Glenda, ano ganyan? Hanggang dyan sa Amerika, nagpapaybol ka pa rin? Bakit? Kung pupunta ka ba ng Amerika, malilimutan mo si Jesus? Kahit saan parte ng mundo, huwag mong kakalimutan si Jesus. Amen? Dahil ang sabi po sa Isaiah 45:22, sino po maglalagay niyan? Isaiah 25:22. Huwag mong kakalimutan si Jesus. Dahil ang Amerika po
kaligtasan si Jesus lamang. Amen? Hallelujah! Isaiah 45 verse 22. Hallelujah, hallelujah. Pakilagay nga po ang Biblia o Isaiah 45 verse 22. Look to me and be saved, all you ends of the earth. Amen? For I am God and there is no other. Tumingin kayo sa akin at kayo'y maliligtas. Maging kayong lahat na naggagaling sa ibang parte ng mundo. Maging kayong lahat na nakatira sa iba-ibang nasyon. Kahit na puti, itim, brown, yellow, whatever the color of his skin, you will need Jesus. That's why sabi ng Panginoon, look unto me and be saved, all you ends of the earth, for I am God and there is no other. Amen? Bakit po sinabi, tumingin ka lang kay Jesus? Titingin ka lang kay Jesus na nakapako siya sa krus at noon siya iniligtas ka niya. Wala kang gagawin kundi tanggapin, pasalamatan, panagkalatayanan na si Jesus ay nakapako sa krus, napako sa krus para sa iyong mga kasalanan. Amen? Hindi mo na kailangan maghirapan dahil ito po ay by grace. It is by grace that you have been saved through faith. It is not by your good works so that nobody can boast. Amen? Hindi sa pamamagitan ng iyong lakas o sa pamamagitan ng mabuting gawa kung kaya't kayo naligtas. Ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay biyaya ng Diyos. Kaya sabi ni God, look unto me and be saved, all the ends of the earth, for I am God and there is none else. Amen? Kaya kung kahit tayo mga Pilipino, we are great because of Jesus who lives inside of us. There's no reason to feel inferior. There's no reason to feel that I am just an ordinary Filipino. Yung ibang lahi, mas mataas sila kaysa sa akin. No more inferiority complex. Renew your mind and tell yourself that you are important because Jesus loves you. Because Jesus gave himself for you. At siya po'y naghahanda ng tirahan para sa iyo. Sabi ni Jesus, ako'y panunoon sa ating Ama at ipaghahanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At ako'y babalik at kukunin kayo sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay tumuon. Praise God! Waiting for the day. Jesus is excited, waiting for the day. Get ready for the second coming of Jesus Christ. Amen. Ang pagiging banal ay yung maging banal ka sa iyong buong katauhan, sa espiritu, sa kaluluwa at katawan. Kaya sabi niyo 2 Corinthians 6:16-18, isa sa mga paborito ko pong verse. 2 Corinthians 6:16 and 18. 2 Corinthians 6:16 and 18. And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Therefore come out from among them, and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you, and I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Amen. Kayo ay humiwalay sa karumihan, at tatanggapin ko kayo, at kayo aking magiging anak,
Amen? You have a Father who loves you. Kaya ang Espiritu, ang nagpapatotoo sa ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Amen! We are children of the Most High God. Our names are written in the book of life. And you are somebody because greater is He, Jesus, who lives inside of you. Amen? Mahal na mahal po kayo ni Lord. At naghihintay na siya upang tayong lahat ay kunin at nabitin. Thank you, God. Hallelujah. Sa mga huling araw, according to Daniel 12 verse 10, na ang masasama ay lalong sasama, ang mabubuti naman ay lalong bubuti. Kayo po yun. Kayo po yung sinabihan ni Lord. That in the last days, according to Daniel 12:10, ang masasama lalong sasama, ang mga mabubuti ay lalong bubuti. Kayo po yung mga anak ng Diyos. Na lalong-lalo na kayong pinapag-ibanan ngayon. Amen? Daniel 12 verse 10, many shall be purified and made white. And what's that? Purified, but the wicked shall do wickedly. And none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. Amen? Binigay po sa inyo at sa akin ang sikreto ng karya ng Diyos. Kaya wag po kayong bibitaw. Sundin po natin lahat ang salita ng Diyos. At tayo'y maging banal at maging pure at maging ready sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus. Amen? Pangatlo po ay paano po tayo magiging banal? In one way, you should reflect holiness. 1 Timothy 4:11 and 12. Magiging banal ka sa inyong pagsasalita. Amen? The way you talk, bantayan mo po ang iyong mga salita. Amen. Kung may kahalo pa kung pagmumura, may kahalo pang panunumpa, get rid of evil words and all the pagmumura. Amen? Paano? In what way you should reflect holiness? In conduct? Sa iyong pamumuhay? Sa iyong karakter? Ipakita mo ang kabanal? Amen? Paano ka magiging? How? What? In what way you should reflect holiness? In love? Lumakad ka sa pag-ibig? Which is the love of God? The more we love God, the more we love people. Amen? Lalo mong minamahal si Lord, lalo mo rin mamahalin ang tao. Kahit na maraming kahinaan, kasalanan mo pagtitiisan mo. Sapagkat tayo nga, pinagtiisan tayo ni Kristo. God, our God is patient. He forgave us. He loved us. He accepted us. He cleansed us. He guided us. Amen? Kaya ang mga tao, medyo pinag-iisa natin. Hindi tayo ng biyaya. Lord, magpapatawad ako. Lord, magpapasensya ako. Lord, ipapadalapin ko ito para mabago. Amen? Yan po mga Kristiyano. Meron patience. Amen. Thank you, Jesus. The way in spirit, the attitude of power of the Holy Spirit, in faith, meaning trusting God, in purity, both in sexual matters and in thought. Amen? Ito po, marami din po kung bumabagsak sa mga sexual sins. Alam niyo po sa Amerika, napakarami na po bumagsak. Mga great pastors, big churches. Magugulat ka in this last day, shaking. Yung mga pastor na hinahangaan mo, mga anointed, mga napag-aral ng doktoral, hinahangaan mo mga aral sa TV, mababalitaan mo may kalimkin pa, mababalitaan mo, gay pa pala, nakipag-sex pa sa lalaki. Pastor yun ha! Lord, nakakakilabot. Pero totoo po, marami pong bumagsak na mga big mega church sa Amerika. Yung tinitingala, meron
sa mga Facebook, Pastor so and so, mag-repent ka! Dahil ikaw ay na-influensya ng Hollywood. Pag hindi ka mag-repent, ganito ang mangyayari sa'yo. Mga ilang buwan, nagkakatotoo yung promise, totoo pala. Sabi ng mga tao, kung maniwala sa prophecy na yan, yung prophet na yan, false prophet yan. Mga ilang buwan, announcement! This so and so and so, napatunayan, nakita sa, nakakamera sumama sa isang party kasi nakipag-Hollywood, nakipagkaibigan sa mga Hollywood. Sumama sa party at katabi si ganito, ganyan. Pastor yun big names in America. So in the last days, there will be shaking. Kaya kahit na hindi kayo kilala, hindi tayo kilala. Amen? Mahalin lang natin si Lord kahit hindi tayo sikat. Importante yun. Amen? Kaya sabi ko kay Lord, Lord, buti na lang hindi ako sikat. Importante na yung mawalan lang kita. Sikreto na lang, Lord. Ikaw na lang at ako. Kahit hindi ako sikat. Amen? Kahit ako wala sa tingin, okay lang. Kahit walang pangalan, ang importante, pagdating sa langit, bibigyan ka ng reward ng Lord. Amen? Kapag natin si Jesus. Okay. Fulfill the Great Commission. In the last days, ipangaral natin ang salita ng Diyos sa lahat ng kinapal. Tumulong tayo sa mga missionaries. Tumulong tayo sa mga churches. Kung ikaw ay pinagpala, meron kang business, magbigay ka sa simbahan. Magpatayo ka ng mga churches. Tumulong ka sa mga pastor na may vision upang ipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng kinapal. Amen? Fulfill the Great Commission. Kaya nga ako po dito, dumating po ako ngayon dito. Sabi ko kay Lord, Lord, isang buwan akong di magtatrabaho. Double job po ako sa Amerika. May panggabi, may pang-araw. Matutulog ako pag-trabaho ako, magbabantay ng client. Matutulog, pinapatulog naman. Kaya tulog ka habang binabayaran ng pera. Tulog! Kaya nag-dollar, pumamatak habang natutulog. Praise God. Pag-isip ko naman, babangon ako. Isang job. Punta ka naman sa school. Pag-uwi mo na naman, bahay. Pagdating bahay, trabaho naman. Praise God. Tatlong product. Galing sa bahay, family ko, pupunta sa gabi, magtatrabaho, matutulog, binabayaran. Pag-isip, pupunta sa school. Tatlong product. Double job, nanay ka pa at asawa. Maglilinis ka pa ng bahay, maglalaba ka pa. Nanay din po akong katulad. Kaya napatunayan ko ang aking Diyos ay buhay. Kaya kumita ng pera sa Amerika dahil God is with me. Amen? God is so good. Pag-isip ko pa ng umaga, punta ako sa mga eskwelahan. Lord, you are my shield. Iba-ibang principal, iba-ibang mukha ang pupuntahan ko. Iba-ibang lahi. Bigyan mo ako ng lakas, Lord. Dala-dala ko yung mga papasok ko. God is with me. Sa loob-loob ko, kasama ko ang Diyos. Alam kong principal ka. Meron naman akong backup, ang aking Diyos. Amen? God is my shield. He trained my hands for war. Pag ako pumasok ng school, mga grade 2. Strict ng teacher, tulog sila. Sino itong substitute na to? Saan to nang galing? Nagustuhan mo ng principal. Balik ka, balik ka. Pakikinig yung mga bata sa'yo. Hinahabla mo ng mga principal. I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Siya ang aking kaibigan. Lord, kung wala ka, dito tumaga ako. Kinakabahan pa ako nun eh. Punta ako sa malalaki school. Ako binigyan ng certificated for me. Ang aking pong bachelor sa Pilipinas, ginawang pwede ka naman substitute at papasok ka lang sa mga eskwela ng Amerika. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! I can do all things through Christ who strengthens me.
all time. Amen? Lagi na tayo mapuspos ng Holy Spirit sa lahat ng panahon. Tawagan natin ang Holy Spirit. Tanggapin natin ang gift of tongues. Be baptized in the Holy Spirit. Tanggapin natin ang gifts and fruits of the Holy Spirit because in the last days, there will be more matindi ang labanan. Dahil ang diablo po, last day na rin niya. Kaya kailangan ng kapuspusan ng Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit and put on the whole armor of God. Amen?